The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, good morning. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Ba? Oo, medyo freezing yung iyong video pero maayos yung audio, Pastor. Kaya push natin ito ng bonggang-bongga dahil kanina pa ito Oo inaantay nga. ng Kanina mga... pa akong 8:30 dito. Ano ba Ay yan? nako po, pasensya na. Importante yung mga nasabi ni Manong Ted Oo nga, kanina. alam ko. Kanina pa daw siyang 8:30 pala Hindi, nakaabang. Sorry, hindi namin alam, Brad Jeff, okay lang. kasi Oo. akala namin, hinihintay ka pa namin eh. Sorry. Oh, sorry, napahaba. Hala ko. Hindi, okay lang, Lagot Brad ka, Ted. ikaw ang madaldal Kaya ngayon. Pero, yes, Pastor. Hindi, okay lang. Inikutan lang ako dito nung guard. Sabi ko, konti na lang, masasalang na ako. Pinapaalis ako. Sabi ko, Oh, ito Pastor. Para mas mabilis mong maibigay ang iyong payo, dito nga sa ating letter sender na si Danny. Usapang utang mga kapatid, for sure marami pong makaka-relate dito sa ating letter sender. Ngayong umaga, dito po sa Anong Say Mo, Brad? Sabi niya dito, Pastor, ako po ay may asawa na kasama ko pa lang ng higit 3 taon. Wala pa kaming anak. Siya po'y maasikaso at gusto ng aking mga magulang. Pero may isang problema na kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Siya po ay baon sa utang. Nabaon sa utang ang misis ko na naging mitya ng aming hindi pagkakaunawaan. At sa tingin ko, posibleng maging sanhi ng aming paghihiwalay. Hindi lang kasi ito simpleng utang, Pastor. Utang sa kapitbahay o utang sa kaibigan, hindi lang ganun. Marami siyang inaplayan na lending companies na nag-aalok online na hanggang ngayon ay hindi pa rin nababayaran. Ang pera, ginamit po niya pambili ng cellphone, damit at ilang gamit sa aming nirerentahang bahay. Araw-araw, gabi-gabi, may nagtitext at tumatawag sa kanya. Nangungulit, naniningil. Ginugulo siya ng money lenders at pati ako hindi na magkanda humayaw sa pagsagot ng unknown numbers na naghahanap sa akin at sa aking asawa. Bilang kanyang mister, ako ang inilagay niyang contact person. Ako po ay isang TNVS driver habang ang misis ko naman ay umi-extra-extra lamang sa pag-online selling. Hindi namin alam kung paano namin babayaran ang mga utang na lumobo sa 80,000. Ang iba'y nabayaran na niya sa pamamagitan ng pag-utang sa ibang kaibigan na ngayon ay sinisingil na rin siya. Lumagay ako sa tahimik, 3 taon na ang nakakaraan. Pero ngayon, napakaingay ng buhay ko dahil sa mga humahabol na money lender sa akin. Hindi ko alam kung paano pa kami makakabayad. Pero lalong hindi ko alam kung kakayanin ko pang pakisamahan ng asawa ko na siyang dahilan ng pagkalugmok namin ngayon. Anong say mo, Brad? Yan po ang liham ni Danny na problemado sa asawa niyang palautang. Meron nga tayong tinatawag na good debt and bad debt, pero ito obviously, Pastor, bad debt. Kasi ginamit sa pangluho, hindi ginamit para mapalawak yung pera. Pastor, naku, ang Correct. daming makaka-relate dyan. Ano pong masasabi mo? isa lang masasabi ko, Danny, kung nakinig ka kay Ted Filon, ting may ikakasal ako, wala kang problema ngayon. Ikaw talaga. Oo, pati siya kasi kinukulit na ng mga naniningil. Oo nga, sige. Well, una muna, Danny, salamat sa katapatan mo, sa pagbabahagi nung pinagdadaanan mo. Malinaw naman to na hindi lang to tungkol sa pera, ito'y tungkol sa tiwala, yung trust, okay? At ito yung foundation ng any relationship. Ang gusto kong sabihin lang sa'yo, Danny, okay, hindi ka nag-iisa kasi nga sabi ni Chacha, maraming makaka-relate, lalo na yung online na lending na yan. Now, hindi ka mahina dahil pagod ka, pero hindi ka rin naman talunan dahil hindi mo alam yung next step. Kaya ngayon nga, dumulog ka sa amin para mabigyan ka ng konting kalinawan. So, masakit ang pagtataksil sa tiwala. Pag nasira to, ang hirap ibalik, Kahit hindi tungkol sa ibang tao, kundi tungkol sa pera nga, yung naging issue. Kahit hindi infidelity ang pinag-uusapan, ang pagtatago ng malaking utang at hindi, alam mo yung pagkonsulta bago kayo ikasal ay isang parang betrayal. So natural lang na nawalan ka ng tiwala kasi dapat nga ang asawa
bago man lang kayo bumuo ng mga pangarap, ino-open up sana to before kayo ikasal. Pero ang tanong mo nga, ano ba pwedeng gawin? Well, ang dapat mong gawin, practical advice lang. Number one, i-acknowledge nyo muna yung buong picture. Mag-usap kayo sa mahinahong paraan, hindi para magparatang kundi para magkaisa sa isang plano. Tanungin mo siya, ano pa mga utang mo? Kanino pa? Magkano ba talaga lahat yan? Transparency is the key, Danny. Number two, humingi kayo ng tulong sa isang, alam mo yung financial counselor or yung mga debt consultant, yung mga utang. Of course, si Master Chinkitan, marami sa mapapayo sa mga libro niya. So may mga Christian din na financial mentors na pwede mong sundan sa Facebook. Baka may mapulot ka kung paano ba dapat munang unti-unti mabayaran. Kung di kayo marunong humawak ng pera, yung misis mo, baka pwedeng ikaw muna humawak, okay? So huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Pangatlo, mag-set ng clear boundaries. Kung kailangan, ikaw muna mag-manage ng pera at pangalawa, huwag muna kayong gumastos ng hindi kailangan. Bawal kang kumain sa labas, bawal kang magluho, okay? Yung impulsive buying, kung diyan ka nalugmok, dapat kailangan meron tayong budget system or cash-only setup. I-delete mo, kayong mag-asawa, yung mga app nyo ng mga online selling, yung misis mo, i-delete na yung online lending, i-cut off nyo yung mga unnecessary online loans. And then pang-apat, seek godly counsel together. Lumapit kayo sa pastor nyo or sa pare o kung ano mang relihiyong kayo. Kailangan dito, spiritual kasi ito eh. Like kung sinasabi to, every spending decision is a spiritual decision. Kaya Danny, hindi mo kailangan tiisin pero kailangan mo magdesisyon. Lalabang ka ba or bibitaw? Sabi mo nga, hindi ko alam kung kakayanin ko pa siyang pakisamahan. Ang totoo, kung hindi magbabago sitwasyon, hindi ka obligado magbulag-bulagan. Kailangan mo talaga, Danny, mag-step up bilang ama or bilang tatay ngayon, bilang asawa sa hamon ng buhay. Sabi sa Biblia, what God has joined, let not man separate. Filipos 4:19, ito ang verse ko sa inyo, ngunit ang aking Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So Danny at ang misis mo, si Jesus ang lapitan nyo at siya daw magpupuno ng lahat ng inyong pangangailangan. Kaya dasal kayo araw-araw, pag-aralan yung salita ng Diyos, humingi ng tawad kung kailangan at i-apply yung mga practical application na ibinigay ko sa inyo. Final encouragement, Danny, pwede kayo magsimula muli. Hindi dahil kaya nyong bayaran yung utang, kundi may Diyos na kayang buuin muli ang tiwala nyo sa isa't isa. Tayo manalangin, Panginoon. Alam ko mahirap ang kinalalagyan ni Danny. Meron siyang parang breach of trust ng kanyang misis. Kaya mahirap, Lord, dahil 80,000, napakalaking halaga. Pero hindi naman imposible. Lord, kung sila'y dudulog sa'yo at mag-a-apply ng mga practical tips na naipayo ko, alam ko malalampasan nila ito at lalo sila magiging solid mag-asawa. Salamat, Lord, sa buhay na binigay mo sa mag-asawa na to, naway mabuo silang muli sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa napakagandang aral na amin po napakinggan mula kay Brad Jeff sa aming The Daily Bread. We continue to pray sa inyo pong pag-aalaga at gabay sa Kanya sa Kanyang ginagawang pagmimisyon, hindi po lamang sa amin pong programa, kundi po sa kanilang simbahan. Lord, bless him always and guide him and protect him. In Jesus' name, we pray. Amen. Sabi ni JB dito, tsaka ni Manong Tut, salamat daw sa payo, no? Tama, yung transparency. Ayan, sa isa't isa. Napakainam na payo mula kay Brad Jeff. Salamat, Brad. Saan ka ba gagawin? Sana nakikinig din yung mga taga-DepEd. Hindi, joke lang. Mga taga-DPWH. Saan ka ba gagawin? Ako'y may pupuntahan lang sa bandang Makati. Nandito ako sa BGC. Yung mga marshal medyo mahigpit dito eh. Ilang beses na ako iniikutan. Sabi ko, hindi mo ba ako kilala? Sabi, hindi po. Oh, good. Oo. Next time, Brad, ikaw na magmensahe sa amin dito, ha? Oo, na ikaw yung nakaabang na kasi pabanjing-banjing pa kami dito. Akala namin naman, naliligo ka pa. Oo, sorry, Pastor. Bukas mas maaga. Yeah, Gusto okay mo, 5:30 pa lang ipasok. 5:30 a.m. Hindi, baka busy rin si Nia at si Seth. Tinext ko na sila. Baka busy lang din sila. I'm sure
Nagkakagulo dyan sa studio. So, okay lang naman, Brad Ted. Okay lang akong maghintay. Yung makulit lang yung mga marshal dito. Okay. Sige, anyway, so you may now go in peace. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopi.